Amalia, buti naman at dumating ka na. Mag-empake ka. Uuwi tayo sa bahay ngayon din. Ang tatarantang wika ni Romeo na asawa ko. Teka nga lang, Romeo, ano bang sinasabi mo? Anong mag-empake? At bakit naman tayo uuwi? Nag-usap na tayo tungkol dito. Anong problema? Ang sagot ko. Oo, alam kong walang plano, pero kailangan nating umuwi dahil namatay si Mama. Ang umiiyak na wika niya. Ano? Anong kinamatay niya? Bakit biglaan? Ang gulat na tanong ko sa kanya. Yun na nga eh, dahil biglaan ang pagkamatay. Si Papa daw, nagwawala. Hindi niya matanggap na wala na si Mama. Kahit naman sinong asawa at mga anak, hindi matatanggap ang biglang pagkamatay niya. May kinasal daw nung nakaraang gabi. Pumunta sila. Sa kalagitnaan ng pagsasaya nila, may nagwala. Nagpaputok daw ng baril at ang tinamaan, si Mama. Ang problema ng mga kapatid ko ngayon, si Papa. Gustong-gusto niyang maghiganti. At yung pamilya ng sospek, ang plano niyang patayin din. Sige na Amalia, mag-empake ka na. Tawagin ko na yung dalawang anak natin. Ang sagot ni Romeo. Nataranta ako habang nag-aayos ng mga damit na dadalhin namin. Nanginginig ang buong katawan ko. Natakot ako sa pwedeng gawin ng biyenan kong lalaki. Kung ano kasi ang sinabi niya, yun ang gagawin niya. Dahil sa pagmamadali ni Romeo, mabilisan na yung pag-aayos ko sa mga gamit na dadalhin namin. Maya-maya pa ay umalis na kami. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating na kami sa bahay ng mga biyenan ko. Habang papalapit kami, naririnig namin ang iyakan sa loob. Dali-dali kaming pumasok at nakita naming naglulupasay na ang biyenan kong lalaki. Tumakbo ang asawa ko palapit sa ama niya. Pa, masakit man tanggapin ang pagkawala ni Mama. Wala tayong magagawa. Ang umiiyak na sambit ng asawa ko. Tumayo si biyenan at lumapit sa bangkay ng asawa niya. Paano ba, Milagros? Paano ko ba tatanggapin na wala ka na? Mas gusto kong ako na lang yung nakahiga dyan ngayon kaysa ako yung nagluluksa na ng ganito. Milagros, isama mo na ako. Parang awa mo na. Ang hagulgol ni Papa. Pa, ano ka ba naman? Huwag mong sabihin yan. Alam kong hindi matutuwa si Mama sa mga sinasabi mong yan. May plano ang Diyos, kaya ganito ang nangyari. Ang wika ko, habang hinahaplos ang likod niya. Plano? Anong plano ng Diyos? Yun bang magdurusa ako ng ganito? Alam na alam naman ninyong mahal na mahal ko ang inyong Mama. Tapos, ganito ang nangyari sa kanya? Hindi ko alam kung paano ko matatanggap na wala na siya. Ang sagot niya. Pa, alam po naming masakit ang nangyaring ito kay Mama. Pero, wala na po tayong magagawa dahil hiram lang natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang mahinahong sambit ko. Alam mo, Amalia, kahit anong sabihin mo, hindi ko kayang tanggapin. Hindi! Ang sigaw ng aking biyenan. Ramdam namin ang sobrang kalungkutan ng biyenan ko. Kaya nagpasya kaming dun muna tumira sa poder niya. Hindi kami umalis sa tabi ng ama ng asawa ko hanggang mailibing
ang binan kong babae. Sa paglipas ng mga araw, napapansin naming unti-unting nag-iiba ang ugali ni Papa. Dati-rati kasi, nagkukulong lang siya sa kanyang kwarto. Pero nung hindi nagtagal, lumabas na siya at halos hindi na umuwi. Hindi lang yan. Natuto na rin itong makipagbarkada at sumubok sa mga bisyong kakaiba. Gaya na lang ng inom, sugal at babae. Pa, anong nangyayari sa'yo? Tingnan mo nga kung anong oras na. Kahapon ka pa umalis, tapos umuwi ka nga. Pero, pa, hating gabi na oh. Hindi mo man lang ba iniisip na nandito kami, nag-aalala sa inyo? Ang galit na sigaw ng asawa ko. Romeo, hayaan mo na si Papa. Nakikita mo na nga lang na nakainom siya. Ganyan ka pa magsalita. Papa, sige na po. Matulog na muna kayo. Mag-uusap na lang kayo ni Romeo paggising nyo. Ang wika ko. Yan! Sige! Kampihan mo pa. Kaya ganyan si Papa dahil alam niyang may kakampi siya. Magsama na nga kayong dalawa. Ang padabog na wika ni Romeo at bumalik na siya sa kwarto. Papa, huwag mo nang pansinin ang anak mo ha. Sana po, maintindihan mo siya. Nag-aalala lang yun, kaya siya nagagalit at nakapagsalita ng hindi maganda. Hayaan mo pa, kakausapin ko po si Romeo, ang sambit ko. Salamat Amalia, buti ka pa. Mahinahon yung pagsasalita mo. Di tulad ng anak ko, kung tratuhin niya ako, parang walang silbi. At parang hindi ako yung ama niya. Sa tingin siguro niya, masaya ako sa ginagawa kong ito. Hindi lang niya alam. Durog na durog ang puso ko. At labis-labis pa rin akong nangungulila dahil sa biglaang pagkamatay ng ina nila. Hindi man lang niya maisip na ito lang ang ginagawa kong paraan para makalimutan ko ang nangyari sa asawa ko. Sobrang sakit Amalia. Kung alam lang yan ni Romeo, ang malungkot na sagot ng aking binan. Papa, naintindihan ka naman ni Romeo Kaya lang, ang hindi lang niya kayang tanggapin ay yung ganito ang ginagawa mo. Aalis ka ng umaga at babalik ka kung kailan mo gusto. Sa tingin mo ba, naintindihan pang anak mo kung ganito ang ginagawa mo? Kahit sinong anak magagalit. Kaya, sana naman po, makinig naman kayo, ang sabi ko. Sabihin mo nga sa akin, may magagawa ba ako kung dito ako masaya? Alam mo Amalia, mula nung sumama na akong makipag-gimik, unti-unti ko nang nakakalimutan ang nangyari sa asawa ko. Lalo na nung nagkaroon ako ng babae. Sila yung pumapawi sa lungkot ko. Ako sana ang makiusap sa'yo. Kausapin mo naman yung asawa mo. Ipaunawa mo sa kanya ang ginagawa kong ito. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi man lang niya naintindihan ang ginagawa ko. E di sana, walang problema ang sagot nito. Ano ho? Pa, pasensya na. Pero, ayaw kong makialam sa inyo. Ayaw kong kaming mag-asawa ang mag-away. Kilala nyo na ang anak ko ninyo. Mahirap po kasing ipaintindi kay Romeo ang mga bagay na mahirap pong intindihin. Kahit nga po ako hindi ko maintindihan kung bakit nyo ginagawa to. Pwede naman kayong maging masaya na hindi ganito ang ginagawa ninyo
Kung gusto niyong makipag-asawang muli, pwedeng-pwede naman po eh. Tutal, ganito rin lang ang ginagawa ninyo. Naghahanap kayo ng babae para lumigaya, ang sagot ko. Sa mga sinabi mo, Amalia, maliwanag pa sa sikat ng araw. Magkakampi kayo ng asawa mo. Dahil sumasang-ayon ka sa kanya. Sige na, alam kong walang pupuntahan ang pag-uusap natin. Mauna na ako sa kwarto. Maiwan na kita. Ang wika ng aking biyanan. Natahimik na lang ako sa mga sinabi niya. Dahil totoo lahat. Gusto ko rin sanang intindihin si Benan. Kaya lang, mahirap talagang kausapin ang taong kagaya niya. Kasi, pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya. At hindi na yan iniisip ang mga anak niya. Pagkatapos naming mag-usap, pumasok na siya sa kanyang kwarto. Habang nag-iisip ako, lumabas ang asawa ko. Oh, Amalia, anong ginagawa mo dyan? Wala ka bang planong matulog? Baka nakakalimutan mo. Maaga akong aalis bukas. Asikasuhin ko na yung mga papeles ko. Halika na, Amalia. Magluluto ka pa ng maaga bukas. Para makakain muna ako bago umalis. Ang wika ni Romeo. Oo na, sige na, ang sagot ko. Pumasok na nga ako sa kwarto at natulog na. Kinaumagahan, nagising ako sa kalabog sa sala. Dali-dali akong bumangon. At laking gulat ko nung nakita ko ang binan ko. At may kasama siyang babae. Oh, Amalia, buti naman at gising ka na. Kakalis lang ni Romeo. Pinipilit ko nga siyang kumain muna, pero tumanggi siya. Saan ba siya pupunta? Parang nagmamadali kasi, ang sambit ni Binay. Nagising ho ako dahil sa kalabog na narinig ko. May kasama pala kayo? Ang wika ko naman. Ay, ganun ba? Pasensya ka na, Amalia. Nag-ayos lang kasi kami dito. May bisita kasing parating. Siya nga pala, si Tinay. Siya yung GF ko. Dito muna siya. Honey, Tinay, si Amalia, ang manugang ko. Ang masayang sabi ni Papa. Ganun po ba? Sige ho, maiwan ko muna kayo dito. Ang wika ko. Teka lang, Amalia, hindi mo yata narinig yung tanong ko sa'yo. Si Romeo, saan siya pupunta? Ang pahabol ni Binay. Si Romeo ho, maaga siyang umalis dahil gusto raw niyang mag-ibang bansa. Kinakapos na kasi kami sa financial. Kaya yun, naisipan niyang mga ibang bansa. Ang sagot ko. Ganun ba? Nag-usap na ba kayong mabuti tungkol dyan? Hindi madali ang plano niyo. Asawa at mga anak ang mawalay sa kanya. Nakakasiguro ba siyang hindi niya kayang ipagpalit ang pamilya niya? Amalia, kausapin mo mabuti ang asawa mo. Baka magsisi kayo sa huli. Ang seryosong sabi niya. Pa, kilala ko ho ang anak ninyo. Ramdam ko pong mahal niya kaming mag-iina. Kaya malayo pong mangyari yung sinasabi mo. Dahil ang plano po niya, mag-ipon daw po siya para sa mga bata. At doon na rin po sa plano niyang bahay. Lumalaki na ho kasi yung mga bata, kaya ngayon pa lang, mag-iipon na kami para sa kinabukasan nila. Ang wika ko. Amalia, oo, nandun na ako sa mabait ang asawa mo. Nakikita ko rin yung pag-aalaga niya sa inyo. Pero, yung kabaitan na yan, walang silbi pag makahanap siya ng iba at tuluyan ng matukso. Basta, sana
Palagi kang handa sa anumang mangyayari ha. At sana, huwag mong kakalimutan. Pinaalalahanan mo na kita. Sige na, Amalia. Iwan mo na lang kami dito. Ang sambit ni Binan. Napapaisip ako sa mga sinabi ng biyanan ko. Pero may tiwala ako sa asawa ko. Alam kong hindi niya kayang ipagpalit ang pamilya niya sa parandaliang kaligayahan lang. Noong mga sandaling yon, iniwan ko na nga ang biyanan ko at yung GF daw niya. Nagtungo ako sa kusina at dun umupo at nakatulala. Habang tulala ako at nag-iisip, nung hindi ko namamalayan na, lumapit ang GF ni Papa at ang sabi niya, "Oh, Amalia, tulala ka dyan," ang tanong niya. Ikaw pala, Tinay. Wala naman, huwag mo akong pansinin. Kung ano ang sadya mo dito, kunin mo na at iwan mo na ako, ang sagot ko. Aba, suplada ha. Alam ko, kahit hindi mo sabihin ang dahilan, sigurado ako na iniisip mo ang mga sinabi ng biyanan mo. Sus, Amalia, huwag kang ganyan. Bakit? Kung kayang gawin ng asawa mo, yun bang maghanap siya ng iba? Bakit? Hindi mo ba kayang gawin yun? Alam mo, maganda ka. At wow ha, sexy pa rin, kahit may 2 anak ka na. Ang kulang lang sa'yo ay yung mag-ayos sa iyong sarili. Hindi kasi bagay sa iyong maging losyang na ganyan eh. May salamin dito. Hindi mo man lang ba nakikita ang itsura mo sa salamin? Mahabang damit at pajama. Ano ba yan? Bakit hindi ka gumaya sa akin? Tingnan mo ako, Amalia. Ang nakakainis na sambit ni Tinay. Alam mo, Tinay, hindi ko kailangan ng kausap. Kaya pwede ba, umalis ka muna. Hinahanap ka na ni Papa. Kayo ang mag-usap. Huwag ako yung ginugulo mo. Masyado kang pakialamera. Pati ba naman pagsusuot ng damit, pinapakialaman mo pa? At pwede ba, huwag mong lasunin yung utak ko ha. Hindi ako kagaya ng iba dyan. Umalis ka na nga, Tinay. Ang galit na wika ko. Sorry na, Amalia, kung nasaktan kita. Kasi naman alam mo, ako yung naiirita sa'yo. Maganda ka at sexy pa naman. Kaya lang, hay nako, sige na, inuulit ko, pasensya na. Ang mahinahong sagot niya. Pasensyahin mo yung mukha mo? Ang dami mong sinasabi. Sige na, umalis ka na. Umalis ka na nga, Tinay. Ang wika ko. Umalis na nga siya at ako naman, pumasok na sa kwarto. Nainis ako sa mga sinabi niya. Palakad-lakad ako hanggang nakita ko ang sarili ko sa salamin. Pinagmasdan ko ang itsura ko. Tama ang sinabi ni Tinay. Napakalosyang ko na. Inalis ko ang damit ko at kinuha ko yung mga maiksi kong damit at short. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ang sarili. Tila ba naisip ko ang sinabi ni Tinay. Kung sa bagay, kung maglolo ko ang asawa ko, hindi ako malulugi. Nilabas ko nga ang mga maiksing damit ko at yung mga mahabang damit, tinago ko. Alam kong magugulat si Romeo pag makita niya ako. At baka sakaling magbago pa ang isip niya. At hindi na niya ituloy ang pangingibang bansa niya. Nung araw na yon, nag-ayos ako ng husto para sa asawa ko. Kaya lang, yung inaasahan kong mangyari, kabaliktaran yun. Dahil nagtataka ang asawa ko kung bakit ganon ang ayos ko. Amalia, anong nakain mo? Bakit ganyan ang suot mo? Ang gulat na tanong niya. Ha? Anong mali sa pananamit ko? Hindi mo ba nagustuhan? Ang sagot ko. Paano ko ba magugustuhan yung ganyan?
Ano ba yan? Ito ba ang paraan mo para hindi na ako umalis? Naku, Amalia. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago pa ang isip ko. Paano ba ako uurong sa mga plano ko? Malapit na nga ang flight ko. Nagmamadali na raw kasi ang employer ko doon. Kaya, kung umaasa kang makukuha mo ako sa ganito, nagkakamali ka, Amalia. Mauna na ako sa kwarto, ha? Pagod ako. Ang wika ni Romeo. Para akong sinampal ng paulit-ulit dahil sa mga sinabi ng asawa ko. Ganun pala ang tingin niya sa akin. Biglang nagbago. Kahit na hindi pa siya nakakaalis, ganun na siya. Hinayaan ko na lang ito. Hindi ko na lang pinansin pa. Parang nawala na yung amor ko sa kanya. Tinuloy ko ang pagsusuot ko sa mga damit. Nasiyahan si Tinay dahil para daw akong isang dalaga. Noon, hindi kami magkasundo ni Tinay. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti na kaming naging magkaibigan. Hanggang makalis na ang asawa ko. Umalis siyang hindi maayos ang aming samahan. Okay lang sa akin yun, lalo na. At wala naman sa poder namin yung mga bata. Kinuha kasi ng mga magulang ko dahil mas malapit ang paaralan sa lugar namin. Kaysa sa lugar ng mga biyanan ko. Hindi na ako tumutol sa pasya ng mga magulang ko. Dahil gusto naman ng mga bata. At isa pa, pabor yun sa akin. Para naman maasikaso ko ang sarili ko. Pagkalipas ng 4 na buwan, nagpadala na ang asawa kong si Romeo. Pero sakto lang yun sa mga bata. Hindi na ako nag-aksaya ng oras para tawagan siya. Para tanungin kung bakit yun lang ang binigay niya. Ayaw kong magbigay ng anumang issue dahil karapatan niya yun. Siya yung nagtrabaho. At isa pa, pakiramdam ko, hindi na asawa ang tingin niya sa akin. Umabot ng 2 taon ang ganon na panlalamig ng asawa ko. Hanggang sa kinausap ako ni Tinay at ang sabi niya, "O Amalia, anong plano mo ngayon? Wala ka bang balak maghanap ng trabaho?" Ang tanong niya. Meron naman, Tinay, kaya lang hindi ko alam kung anong trabaho ang tapasukan ko eh. Ang malungkot na sambit ko. Ganun naman pala eh. Gusto mo palang magtrabaho? Huwag mo nang problemahin pa yan. Sumama ka sa akin mamayang gabi at mag-uumpisa ka nang magtrabaho. Ang nakangiting turan niya. Ano? Agad-agad? Anong klaseng trabaho yan? Ang gulat na tanong ko sa kanya. Ay sus naman ito, parang others. Kung ano ang trabaho ko, malamang ganun din sa'yo. Sa club syempre, ang saad niya. Ano? Sa club? Ang sabi ko na. Tumaas at talagang nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niyang yun. Aba Amalia, saan pa nga ba? Huwag ka nang mag-inarte pa dyan. Kaysa naman, umaasa ka lang. Magtrabaho ka din. Di bale. May mga pagpipilian ka naman eh. Kung waitress lang ba, or gusto mong makitable sa mga customer. Ikaw nang bahala. Basta, nasabi ko na sa'yo. Ihanda mo na ang sarili mo mamayang gabi. Sige na, matutulog muna ako para may lakas mamayang gabi. Ikaw din, matulog ka muna. Ang turay niya. At tuluyan na siyang umalis. Napapaisip ako sa mga sinabi ni Tinay. Lalo na at talagang umaasa lang ako sa kanila. Pumasok ako sa kwarto at dun nag-isip ng maayos. Habang ako'y nag-iisip, nung may kumatok. Agad kong binuksan ang pintuan at si Binan ang nakatayo doon. Oh, pa, may sasabihin ka? Ang tanong ko. Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo ni Tinay. Huwag mong pilitin ang sarili mo.
Kung talagang labag sa kalooban mo ang magtrabaho doon, ang sagot niya. Naku, pa, okay lang po yun. Sasama ako sa kanya mamayang gabi. Magiging waitress lang naman ang trabaho ko dun eh. Hindi ako mag-entertain sa mga customer. Huwag ho kayong mag-alala. Kahit ganun ang ginagawa ng anak ninyo, hindi ako gagawa ng hindi maganda. Magtrabaho lang po ako para naman may silbi kahit papano. Ang nakangiting sambit ko. Sige, ikaw ang bahala, Amalia. Ang wika ng aking biyanan. Medyo nakahinga ako ng maluwag nung nasabi ko kay biyanan ang lahat. At least, kahit papano, hindi na kailangang ilihim pa sa kanya ang magiging trabaho ko. Kinagabihan, gaya nga ng pinag-usapan namin ni Tinay. Pumunta kami sa club. Pinakilala niya ako sa boss niya at sa mga katrabaho niya na magiging katrabaho ko na rin. Kulang sila sa tao, kaya agad na ako nag-umpisa. Nagustuhan ko ang trabaho yun dahil waitress lang ako doon. Ang buong akala ko noon, tuloy-tuloy na ang waitress lang na trabaho. Hindi naman pala. Dahil nagulat ako nung biglang pinatawag ako ng boss namin. Nagkataon nun na wala si Tinay. Lumabas sila kasama ang customer niya. Ang paglabas niya kasama ang customer ay hindi yun alam ng biyanan ko. Amalia, pumasok ka sa room 08. Nandun yung taong naghanap sa'yo. Sige na, bilisan mo na, ang turan ni boss. Sige po, ang sagot ko. Dali-dali akong nagtungo sa sinabi niyang kwarto. Marahan akong kumatok bago binuksan ang pinto. Pagbukas ko sa pintuan, nagtataka ako kung bakit wala namang tao doon. Pumasok ako at sinarado ang pintuan. Palingon-lingon, umupo ako sa kama. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan sa CR. At dito ko nakita si Benay. Wala nang suot na damit pang itaas. Tanging tuwalya na lang ang takip sa kanyang pang-ibaba. At bagong paligo pa siya. Pa, anong ginagawa mo dito? Ang tanong ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko sa kanya. Oo, tama ang nasa isip ninyo mga kapatid. Nung mga sandaling yon, pinagsaluhan namin ng biyanan ko ang kakaibang kaligayahan. Inaamin kong sobra akong nananabik. Kahit na alam kong mali yun. Mas sinunod ko ang aking nararamdaman kaysa sa aking isipan. Sinasabi nitong mali dahil ama siya ng asawa ko. Pagkatapos namin, pasimple na akong lumabas sa kwarto na kung saan doon naganap ang unang beses na magtikiman kami ng biyanan ko. Pagdating ni Tinay, hindi ko pinahalatang may namagitan na sa amin ni Papa. Wala siyang kaalam-alam na alam na ni Papa ang ginagawa niyang paglabas kasama ang mga customer. At mas lalong wala siyang kaalam-alam na natikman ko na ang kinakasama niya. Pero sadyang totoo ang mga sinasabi nila. Walang lihim na hindi nabubunyag. Araw ng linggo, day off namin yun. May usapan kaming pupunta kaming mamasyal kasama ang mga katrabaho namin. Kaya lang, biglang sumama ang pakiramdam ko. Kaya sinabi ko kay Tinay na hindi ako makakasama. Umalis nga si Tinay na mag-isa. At ako naiwan sa bahay kasama ang biyanan ko. Sa pamamalagi ko sa kwarto, pumasok ang biyanan ko. Pa, anong ginagawa mo dito? Ang tanong ko. Amalia, nandito ako para alagaan ka. Masama daw ang pakiramdam mo. Anong gusto mong kainin? Magluluto ako. Ang sagot niya. Pa, kahit
Ano na po gustong-gusto ko, basta yun pong masarap ang wika ko. Umupo siya sa aking tabi. Binaba niya ang kumot ko. Hmm, alam ko ng ibig mong sabihin. Sige, ibibigay ko yung masarap na yan. May pilyong ngiti si Papa. Kakaiba ang ngiti na yun. Tabi tayo ha, ang wika niya. Humiga nga siya sa aking tabi. At nag-umpisa na siyang magkalikot. Hindi ko kayang hindian ang bawat haplos at karinyo ng aking binan. Kaya hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Hindi kontento si Papa sa aking tabi. Kaya naman, lumipat siya at inalis na niyang lahat-lahat yung mga sagabal. Maya-maya pa ay heto na. Nararamdaman ko na ang bagay na gustong-gusto ko. Sinabayan ko si Papa at bumulong siyang malapit na. Sa malapit na pagputok, dito naman biglang bumukas ang pintuan. Si Tinay, bumalik siya at galit na galit. Anong kahayupan to? Ang sigaw niya. Hayaan mo na kami, Tinay. Hindi na ako masaya sa'yo. Ang sagot ni Papa. Ito ba ang gusto mo? Sige, pagbibigyan kita. Yan lang ang sinabi ni Tinay bago siya umalis. Nung dalawa na lang kami ng binan ko, tila ba nahimasmasan na ako. Gusto pa ni Binan na ituloy namin, pero ayaw ko na. Inayos ko na ang sarili ko at umalis na rin ako sa bahay na yun. Wala na kasi akong mukhang ihaharap pa sa klap. Siguradong sinabi ni Tinay ang tungkol sa amin ng binan ko. Bumalik ako sa poder ng mga magulang ko. Kaya lang, ipinagtabuyan nila ako. Nalaman kasi nila ang trabaho ko. Pinagbawalan nila akong makipag-usap sa mga anak ko. Nirespeto ko ang desisyon nila. Naghanap ako ng ibang matutuluyan. Hanggang sa naisip kong magtrabaho sa ibang bansa. Naghanap ako ng agency. Yun bang salary deduction. Sa awa ng Diyos, may tumulong naman sa akin. Sa aking pagkakalugmok, hindi ako sumuko. Bumangon ako at muling nakipagsapalaran. Dahil may mga anak akong naghihintay sa aking pagbabagong buhay. Nang ibang bansa nga ako at dito ko nakilala ang Diyos. Mag-isa lang ako sa ibang bansa at wala akong ibang makakapitan kundi siya lang. Nagkaroon ako ng lakas ng loob at pag-asa dahil sa Kanya. Palagi akong nagdarasal na sana mapatawad na rin ako ng mga anak at magulang ko. Pagkalipas ng 2 taong kontrata, umuwi na ako. Sa aking pagbabalik bayan, natupad na ang matagal ko ng hiling. Sa awa ng Diyos, nagkaayos na kami. Masayang-masaya ako dahil nangyari ang matagal ko ng pinapanalangin. 1 buwan lang yung bakasyon ko. At sa pangalawang pagkakataon na bumalik ako sa ibang bansa, magaan ng loob ko dahil napatawad na ako ng mga anak at magulang ko. Nagpatuloy ako sa pangibang bansa. Masaya ako sa buhay na meron ako ngayon. Yung ex ko naman na si Romeo, wala na akong balita pa sa kanya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras para hanapin siya. Alam kong wala na siyang pakialam sa akin. Ang natutunan ko sa karanasan kong ito ay kapag nadapa ka, huwag kang matakot na bumangon at lumaban ulit. Dahil kung kasama mo na ang Diyos sa iyong pagbangon, hinding-hindi ka na mabibigo sa lahat ng mga pangarap mo. Lalo na kung hindi lang para sa sarili mo ang iniisip mo. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko.
Lubos na nagpapasalamat, Amalia.